tayong mga Pinoy ay umalis sa ating bansa na baon ang mga pangarap. Ano ba yung mga pangarap natin? Gusto natin magkaroon ng magandang bahay, magpaaral ang mga anak sa magarang paaralan, drive your dream car, mag-travel at magnegosyo. Pero hindi natupad yan. Bakit? Dahil ang sahod ay hindi kasya. Karamihan nga, pizza de peligro na. 2 days before payday. Bakit? Hindi kasya ang sahod. Ngayon, kasama natin ang isang entrepreneur dito sa United Arab Emirates na marami na rin itong natulungan, no? Marami na rin ito na bagong buhay. Pero alamin natin kung paano ba siya nag-umpisa. Junie Sorsano. Alright, hello guys. Ayan, hello Kuya Rico. Ayan, sa lahat din mga nanonood sa atin na mga masisipag na mga OFW, at least sa topic natin ngayon, maaaring makapag-share ako sa inyo ng ilan sa mga personal experience ko. At paano ako from a regular employee napunta sa freelancing and then later on, nagsimula ng negosyo dito sa UAE. Ikaw ba ay dumanas din sa OFW na overwork, financially weak? Kuya, ang advantage lang sa akin siguro noon is parang wala akong masyadong malaking responsibility sa Philippines. Okay. Kaya parang sakto lang na mabuhay ka talaga. May pambayad ka sa bahay, may pangkain ka, at may konting pang gimmick ka ng content. Pero when it comes to savings, medyo mataas kasi ang cost of living dito eh. So, kailangan talaga marunong ka magtipid. So, kailangan talaga magkaroon ng side hustle. Correct. Oo. At kung saan ka man, diskarte lang yan eh. Kasi dito sa United Arab Emirates yun, ang daming mga paraan, ang daming mga extra work na pwede natin gawin. Ang problema lang talaga is, allowed ka ba ng company mo na mag-freelance? Correct. Kaya pag-usapan natin, nung time mo, nag-freelance ka rin. Yes, diba? oo. Illegally or legally? Well, with consent. With consent. Yung unang employment, hindi naman una, yung pinakahuling employment ko kasi is doon ako nag-start na parang I'm doing freelancing on the side. Pero parang hindi siya talaga yung legal na freelancing kasi parang naka-employment visa ako sa kanila pero with consent na I'm allowed to promote and create content. So, merong NOC, di ba? Yung company. Actually, wala dati. Walang talaga verbal agreement. Hindi kasi siya nire-require before. Yun. Unlike ngayon, parang kailangan na yata ng NOC talaga from the company. So, ang solusyon talaga, John, kasi ang daming mga Pilipino na hindi kasya yung sahod. No? Still, kung sa kwan pa, kumakanta pa rin sila ng kanta ni Tom Jones na My Elusive Dreams. No? Kaya ang kailangan talaga, kung kailangan talagang matupad yung pangarap natin, dapat magkaroon tayo ng side hustle. Correct. No? Dapat mag-part-time tayo. Pero ang tanong niyan, how safe is working part-time? No? Freelancing. No? So, ano sa tingin mo ang dapat gawin ng isang OFW para ba yung pag-part-time is legal talaga? May ganoon bang visa na pwede nilang bilhin para kahit anong gagawin nila, pwede nilang magawa yon para kumita lang? Okay. Una sa lahat siguro, pag-usapan natin yung mga opportunities for freelancers dito sa UAE. Sobrang dami. Okay? Kasi dito kung side hustle yung hanap mo, unlimited ang pwede mo makuha dito sa UAE. Kaya naman, hindi lang yung mga nandito na mismo ang nag-freelance. Alam mo ba kuya, even yung mga kababayan natin from the Philippines or from other countries, pumupunta sila dito, gawa nga nung ganong opportunity. So, from employment visa kasi, ang kaibahan nun is that at the end of the month, kung magkano yung salary mo, yun na yun. Yun lang. Not unless nasa sales ka, na the more na mas malaki ang sales mo, mas malaki yung commission. Walang limit, no? Depende sa kayod mo. Correct. Pero mas maraming work kasi dito na wala siyang commission na concept. So, kahit anong sipag mo, yun na yun. Yun na yung sahod mo. So now, like you mentioned nga, dahil mataas daw ang cost of living, paano makakapag-adjust yung mga Pilipino dito, is itong mga opportunity na pwede sila mag-freelance. So if you have a specific, let's say, mga skills, no? Example natin yung videographer natin videography. ngayon. Kasi yung videographer natin ngayon, may trabaho ito, daytime. So mas malaki ang kinikita niya sa dito sa part-time, side hustle niya. Compare sa, I don't know. At saka, yung mga graphic artists, di ba? Correct. At ang dami pa, mga dancer. Yes, we have part-time. Maraming freelancing, no? Lalo na nung dito na pumasok na ako sa business na to. So, aside from yung mga content creator, mga website developer, mga tutors, ayan, marami tayong mga ganyan. Or kuya, kahit yung, let's say, financial consultant ka, pwede ka maging freelancer.
And for you to become legally offers your services, so it's either, naka-employment visa ka ba ngayon with your company? So, pwede ba na mag-side hustle ka? So, unang-una po, kailangan talaga may agreement kayo muna with your amo or with your boss or with your employer. At hindi lahat na boss open-minded. Correct. Kasi sa tingin nila, if you will allow your staff to do part-time, side hustle, apektado yung work. Production Oo, lalo na pag ang part-time hanggang alas 2 ng madaling araw. Tapos alas 8 nasa opisina ka, paantok-antok ka, di ba? Oo. Siguro depende na lang sa ano yung i-freelancing niya. So like, tama po yung sinabi nyo. May mga employer kasi na, ako nag-visa sa'yo, bakit, di ba, nag-o-offer ka na ibang mga services. So, dapat sa akin ka lang. Although, hindi natin nila lahat. There are some employers naman na umu-okay lang sila. Lalo na pag yung empleyado underpaid. Di ba? So, sabi na, sige, mag-part-time ka lang. Kaya ko, 2,000 lang eh. No? So, ang kulang, gumawa ka na ng paraan. But not all are like that. No? Yes. So, ngayon, sa present scenario, John, no? Ano ba ang gagawin ng isang OFW para maging freelancer siya? Okay. Very good. Number one po, if you are still working under work visa or employment visa with your employer, basta magpaalam lang kayo. Kasi po allowed kuya, kung kahit naka-employment visa ka, allowed ka naman mag-apply for just a business license. Okay. Hindi ka bibisahan doon, just a business license. Business license. Okay. Just to make your operation, itong services na ino-offer mo, magiging legal. Legal, Pero in that situation, yun nga, kailangan mo lang talaga ng approval from your company na pwede kang kumuha ng license mo. May mga may mga processes talaga na nagre-require sila para ma-approve mo o ma-process mo ang iyong free zone business license man yan o mainland. May NOC, parang your company should allow you to open a business. So kung mabait yung amo nyo, yes, pwede kayo mag-work under employment visa sa company nyo na yan. And then on your idle time or your free time, then pwede mong gawin itong business or freelancing na ginagawa mo legally. Kasi parang business kasi pa rin siya eh. So you can offer contracts, may resibo ka, kumpleto yung document mo. Kasi legal talaga siya. So that's one. Pero kung gusto nila talaga mag-focus na 100% into this freelancing, pwede naman yon. So mag-resign sila dyan. Kumuha ka ng business license with visa. So ito yung tinatawag namin self-sponsored visa. Okay. Ikaw yung may-ari ng license, dito ka naka-visa. So wala kang amo. Ito yung 100% na own visa na tinatawag. Ito yung totoong freelancer ka talaga. Okay. Ngayon, since nagbanggit ka ng freelancer's visa na parang negosyo mo ito. No? So, how many activities na pwede nilang gawin doon sa visa na sinabi mong freelance visa? Okay. So, bago ko sagutin yan, may konting linaw lang tayo sa paggamit ng word na freelancer visa. Kasi, nasanay lang kasi ang lahat, no, na kahit anong visa ang kinuha nila, tawag nila sa sarili nila freelancer visa. Pero kuya, wala talagang term na freelancer visa. Parang nagiging katawagan na lang yun ng lahat na nag-freelance. Para ng dialect ng mga gustong mag-side hustle, no? Yes. So, ang totoong freelancer po talaga is you should be the owner of your own company. Okay. So, kung employment visa po yan, hindi ka po freelancer. Okay? So, alam na natin, iwasan natin yan. Okay, going back doon sa activities, ang kagandahan po is that, kuya, if you choose yung free zone business license, dito kasi may mga free zone companies, okay, which is yung channel partner tayo, no, we have from Russell Kaima, Sharjah, Ajman, at marami pang iba. I think 50 plus. Dalawang klase kasi ang free zone companies. Merong inland at saka meron yung port talaga sila. Ayan. So, kami, ang mga clients namin, depende doon sa nature ng business nila kung saan namin sila kukuhanan. Okay. So, dito po, each free zone companies, may iba-iba silang rule. Merong 3 business activities lang. Merong 5 business activities, merong 10. Ayan. So, dito po, each free zone company, may mga business activities na allowed sa kanila. Okay. Example po ayan, sa mga viewers po natin. Kunyari, let's say, if sa mga content creators, if you wanted to have that, pwede ang kunin mo na activities is social media marketing, which is available in all free zone companies. Pero if you wanted na maging, kunyari, immigration services, hindi siya pwede sa iba. Kasi hindi related eh. So doon ka talaga, dapat pala yung activities mo
related. Oo. Kaya kami yung mga nag-i-inquire ng mga clients, alamin muna namin ano yung activities na gusto mong gawin para alam namin kung saang free zone ka namin kukunin. Okay. Ganun siya. Maganda yan. Yes. And then, syempre, ang kagandahan nga nito is you have one license. Pero dahil sabi mo na, di ba, 3, 5, or 10 business activities, kuya, in short, para ka may isang kumpanya na lisensya, pero parang 10 business activities, 10 business ang meron ka. Example, kunyari ang license mo is Kabayan Rico Business Solution. So 10. So meron kang travel and tours, meron kang parties and events, meron kang marketing management, meron kang project management, meron kang ano pa ba, photography or production. Yun ang advantage nung nasa free zone kasi hindi lang isang business ang pwede mong gawin, pwede kang mag-mix. Imaginein mo 3, 5, or 10. Depende kung saan free zone. Ang freelance visa ba ay free zone lang or wala bang mainland? Well, actually po pwede naman siya kasi sa mainland at saka sa free zone. Ang advantage lang kasi ng free zone is that hindi ka kasi required of an actual office. Perfect to sa mga baguhan kasi di ba like kararating mo lang dito or kakaresign mo lang sa work, wala ka pang masyadong maraming pera. So free zone is the best step na pwede mong kunin muna. Kasi at least dito, ang cost lang na kailangan mo lang, license lang at saka visa. Sa mainland kasi kailangan mong humanap ng pwesto, 1-year contract, at marami pang iba. Marami pang expenses, di ba? Pero kung ano ka naman, ni po baby ba yan? Yung sa DPW. Kung pera ka, mainland is the best, syempre. Alam mo, John, kasi pag makita ito ng mga OFW sa pinag-usapan natin, no? Pag ma-review nila yung natin, maging interesado sila. Lalo na yung mga naghahanap talaga ng sahod na mas malaki pa. No? So gusto nilang, pangarap naman ng mga OFW na magnegosyo, di ba? At ito na yung pagkakataon nila. No? Ang tanong dyan, affordable ba? Okay, una sa lahat, sabi ko nga, kaya nga free zone yung unang first step nyo, no? Lalo na sa medyo alanganin ng budget. Kasi sa free zone naman, more or less, kuya, 10, 11, 12, may license and visa ka na eh. Plus nyo na sa amin, may mga 12,000? Yes, 12, 14, 16. Medyo madaling ipunin yun. Rather than, alam mo yun, hindi ka maglalabas ng 100,000 dirhams, hindi ganon. So halimbawa, kaya madaling mag-business. Yung nagbanggit ka na 12,000, no? Ang ilang tao ba ang pwede nilang isali sa visa? Okay. Ang pricing naman neto is depende kung ilan yung visa na kailangan mo. Okay. So kunyari, let's say one license with one visa lang, this is around 11,000 or 12. Okay. Or 13, depende sa free zone na pinanggalingan. Pero later on, kung gusto mong magdagdag ng visa, allowed naman kasi. Okay. Pwede ka rin magdagdag ng activities? Yes, pwede. Okay. Yeah. So hindi pala limited to 3? Hindi naman. Pero syempre, nililinaw natin agad na kaya nga during our free consultation, tinatanong na namin ano pa yung mga gusto mong gawin, isama mo na lahat. Kasi kung ang price naman ay pareho lang, doon sa business license with 3 activities, at saka yung business license with 10, mag-go ka na with 10. Kasi, alam mo yun, at least lahat ng galaw mo, okay, illegal to kasi nga I have a license. Ilang years ba ang validity ng visa? Okay. In general po, lahat talaga ng visa, 2 years yung visa. Okay, 2 years talaga siya. Pero guys, sa mga nag-a-apply po ng mga freelancing packages at saka mga business packages, i-double check nyo sa mga kausap nyo kasi may mga packages na yes, good for 2 years talaga siya. Pero naman yung sa amin kasi, ang ginagawa namin kuya, instead na bayaran mo yung good for 2 years, hinahati namin ito half para hindi siya mabigat. Let's say, 13,000 yung first year, yung second year mo is 11. Pero ang total talaga niya is 24,000 talaga siya. So, mabigat, right? So, aayaw ka. Hindi ba risk on your part yun na hinati mo sa dalawahan? Kasi yung iba, sigurista yung iba no? Full payment. Pero sa'yo, nagbibigay ka ng opportunity, yung flexibility when it comes to payment, no? Yes. Pwedeng 2 years, no? Saka ano kuya ha, yung hinati mo na nga ito yearly, kasi di ba supposedly 2 years talaga yung sisingilin mo. Hinati na nga namin ito yearly, may option pa siya ng installment. Maganda yan. Oo. So, ano ang mga requirements dun, no? Bago, halimbawa, may kaibigan ako, narinig niya yung pinag-usapan natin ngayon, no? Interesado
ano ang mga requirements na kailangan document-wise para maumpisahan yung pagka-freelance niya? Okay, ito yung good news ha. Guys, yung pinag-uusapan po natin is not only just for those who are already here in UAE. This is also available po even those who are in the Philippines or outside United Arab Emirates na pwedeng mag-freelancing dito. Yung mga outside United Arab Emirates, meron lang tayong dalawang requirements. Okay? Passport copy and photo with white background. Yun lang kuya. Dalawa lang, hindi nyo kailangan ng mga passport copy, yun lang. Photo with white background. So, halimbawa, no, gusto mo na magnegosyo but you still have active visa with your employee. So, magpa-cancel ka muna. Well, yun nga, sabi natin, depende doon sa usapan nyo ng amo mo. Kasi kung you love your work naman sa kanila and you don't want na magpa-cancel, kung pumayag naman sila na mag-business ka on the side, may NOC naman lang kailangan. Ayan. Pero yung mga nandito na sa United Arab Emirates, yan, 4 lang yung kailangan nating requirements. So, passport copy. Number 2 is your visa copy, kung may visa ka pa, yan, with your employer. Pero kung hindi naman, kung kailangan natin ng cancellation copy mo, so that's number 2 pa rin. Number 3, if you have Emirates ID, yan, kung lumang Emirates ID man yan or present Emirates ID, kailangan natin. And last, photo with white background. May mga ibang free zone company kami na nagre-require ng proof of fund, proof of address. Pero depende yon kung kaya kami magsasabi sa inyo kung saan kasi kayong free zone talaga mas nababagay. Okay. So, magbibigay ka muna ng orientation pala. Yes, libre. Libre. So, karamihan kasi sa mga nag-offer ng business setup, no? Malaki agad yung first payment, no? Initial payment, no? Yung sa'yo ba is affordable? Halimbawa, for a normal OFW who would like to venture into part-time business, no? So, itong freelancer ang naisip niya. So, how low is the initial payment? Okay. Actually, meron tayong business package na ang initial payment natin is just 2,500. Initial, ha? Yes. Affordable. At least nagsa-start na yung application mo. Totoo ba yun na yung terms of payment, meron kang flexible installment plan up to 6 months? Yes, correct. So yun ang kagandahan, at least start with 2,500. Yun nga lang, syempre, minsan kaya nga may consultation, no? Depende sa budget ng tao. Pero kung kunyari, afford mo naman na lahat, i-full payment mo, of course, you can also enjoy more discount kapag i-full payment. Pero kung wala talaga, at least you can start with 2,500, tapos ayusin na lang natin yung installment mo ng 6 months. Pero yan lang, nire-require lang namin na may cheque. Pero kuya, ang karamihan sa mga client namin, especially those with credit cards, mas okay yon. Bakit? Kasi po, pwede mo siyang i-installment ng 12 months using your credit card. So instead of you paying it in 6 months' time, 1 year. Teka muna, uso na kasi ngayon, John, yung tabi. Di ba? So, ikaw ba ay tumatanggap pag tabi ang gamitin? Sa ngayon, tabi card, yes, tinatanggap na namin. Pero Tamara Link po pwede. We have also credit card machine, guys, if you need that. So, marami tayong pwedeng option. Pero kung may cash ka na, mas okay. At wala ka ng problema. Yun ang pinakamadali. No? Ikaw ba ay nagba-background check muna sa mga applicant? Nagkakanta ka ba ng due diligence? Baka scammer itong magbibili sa akin ng freelance visa, di ba? I'm sure you would like to protect your name as well, no? Correct. Kami naman, ang ginagawa namin una po, we just wanted to make sure na yung business license and activities niya is talaga magagamit niya. Pero when it comes to payment, kasi dahil installment siya, meron naman tayong check kasi na ang requirement. Pero po, ang requirement nila kapag nagbabayad tayo ng cheque, required na po ngayon na mag-submit ng credit score. You should be at least 700 pataas yung credit score mo. Yan. Pero kung kaya nga ang option nyo is kung may credit card, better kasi may installment mo siya ng 12 months. So, hindi na namin kailangan i-background check yon. Kung cash payment naman, nunit na ng background check. Pero kapag pag check, kailangan namin ng credit score. Yun lang. Final words to our viewer, John. Ano ba ang documents na
dadalhin nila dito, no? Bago sila mag-apply, no? Bago mag-attend ng orientation. At saka, anong number ang tatawagan nila para magkaroon sila ng additional information when it comes to freelancing visa. Ayan. Okay, so sa lahat po ng mga viewers po natin, if you guys are parang ako dati na you wanted to earn more, di ba, yung hindi lang work. Kasi to be honest, lahat naman ng mga kababayan natin, mas malaki talaga ang kinikita kapag may freelancing ka talaga. Kasi, bakit? Sa basics, sa work kasi, let's say your salary is 3,000, 3,000 yun na yun. But if you are a freelancer, let's say ako dati, social media marketing ako, nag-handle ako ng brands. So if I have 12 to 18 brands, malaki-laki yun. so ibig sabihin yung salary ko na yun times 12 or times 18. Kaya patok na patok ang freelancing. So sa mga viewers natin, if you are really guys interested po, hindi nyo kailangan mag-prepare ng documents muna. Punta lang kayo dito sa aming office. Nasa office number 17 kami ng Sky Signature. Nasa first floor po yan ng Riga Business Center. And then hanapin nyo po ang Trip Expert International. Free consultation muna kasi what we want is maibigay sa inyo yung knowledge na kailangan nyo, magkano talaga yung kailangan nyo ilabas, at paano yung legality nito. Kasi meron kasing iba dyan, basta nabigyan lang ng visa, nabigyan lang ng Emirates ID, legal na. Hindi, no? So, importante na may guide. And at the same time, kuya, lalo na yung mga first time na mag-open ng business, since experience ako to handle different companies, nagtuturo ako ng konting marketing, branding, etc. etc. Yan, gaya nito, kailangan nila ng podcast, so meron tayong mga add-on services na binibigay, o kailangan nila ng ambassador na dito ka naman. Ayan. So sa mga viewers po, yan, message nyo lang kami sa aking WhatsApp number, plus 97158-126-5571. So, Jun, maraming salamat for granting my request for this interview. Mga kababayan, ito na yung pagkakataon nyo. Kung naisip nyo na meron kayong sakit na AIDS, AIDS, ang income di sapat, mag-part-time. Ang sagot niyan, freelancing. At andito si Junie Sorzano at ang kanyang company na willing to help you achieve that goal of getting a freelance visa. For more freelance visa topics, panoorin palagi ang podcast namin, Kabayan Rico with Junie Sorzano. Maraming salamat for watching. Thank you, guys. Good job.